Ngayon, ang ituturo naman natin is yung tinatawag na file screening. After folder redirection, pwede natin 'tong gawin. So, for example, ano ba yung file screening na tinatawag? So, sa documents natin, gumawa tayo ng uh, folder na kung saan ICT files ang pangalan. Na kung saan itong ICT files na 'to, pin-folder redirection natin, nakukuha yung lahat ng desktop ng client natin sa isang organization. So, for example, itong user na 'to, itong Windows 10 natin na user, ang account dito na naka-login ay si Ed ang name. So, ito siya. So, ang kinukuha natin sa kanya is yung desktop. So, kapag for example, si user na Ed is gumawa siya ng folder, automatically yan, napupunta yan sa may server natin. Yan yung folder redirection. Yung uh, file screening naman na tinatawag is pinipilter out nung server natin yung mga file na sinisave nung client natin. So, paano ba yun? For example, uh, nag, nag, naglagay ka ng restriction na kung saan ang inalaw mo lang is puro image lang ang pwedeng isave sa desktop ng client natin, pwede yun. So, paano ba siya ginagawa? So, punta lang tayo guys sa may unang steps natin ay punta tayo ng server manager. Then, mag-a-add roles tayo. So, click nyo lang yung add roles and feature. Then, click nyo lang yung next. Next. Isa pang next. Then, laki natin para makita ng mabuti. So, hanapin nyo lang yung file and storage services. Expand nyo lang tong maliit na to. Then, expand nyo pa tong isa na to. Ibaba nyo konti. Hanapin nyo guys si file server resource manager. Check nyo lang to, then add features. Then, click nyo lang yung next. Next. Then, install. So, wait nyo lang yan hanggang sa ma-update. Then, after installation, click nyo lang yung close. Hindi naman na kailangan mag-restart to. Tapos, next natin ay punta tayo sa may tools. And then, file server resource manager. Click nyo lang yan. And then, dito sa may file screening management. So, sa file screen, expand nyo lang siya. Click nyo lang tong file screen. Sa file screen, guys, pwede tayo dyan mag-create ng file screen. Sa file screen, pwede nating i-browse dito sa screen path yung folder na tina-target natin or yung gusto natin lagyan ng filtering or restriction. So, click nyo lang yung browse. Punta ako sa documents. So, puntahan lang natin yung kalina nating file. Ito yun kasi, yung files, ICT files. So, ito yung gusto kong lagyan ng restriction para lahat ng user na magla-login ay mapipilter out yung ilalagay sa desktop nila. So, back tayo doon. Punta tayo sa my documents. Then, select ko lang tong ICT files. Then, okay. So, ibig sabihin yung buong ICT files yung merong restriction na folder. ICT files na folder. And then, ano yung i-allow mo lang? So, for example, ang gusto ko lang i-allow sa kanya ay maibablock sa kanya ay image, pwede. Pwede namang audio, maibablock doon sa may lahat ng desktop, pwede. Or executable file or yung mga installer, pwede. Mabablock yun. For example, lang i-block lang natin image kasi madali itong ma-determine kung na-block o hindi. Mamaya. So, click lang natin yan. So, sa ICT files, ang ibig sabihin niyan, sa ICT files sa folder, mabablock lahat ng image file. And then, click nyo lang yung create. So, can create file screen given path, given screen already exists in the path. So, meron na kasi siya. So, delete na muna natin ito yung active na to para makita natin. So, delete ko muna. So, mag-create ulit tayo ulit. So, browse lang natin yung sa documents. So, si ICT file sa folder. Click nyo lang yung okay. Tapos, ang ibablock natin yung image file. So, yan. Then, click nyo lang yung create.
Ganun lang siya kasimple. Then lalabas na siya dito. Kuha. So after nyan, minimize lang natin. Check natin kung nakakapag-save ba siya ng image. So dito muna tayo sa server. Subukan natin mag-save dito sa may server ng image. Subukan natin mag-open ng Paint. May Paint dito sa server natin. So sa Paint natin, ito yung Paint. Mag-drawing tayo kahit ano lang yan. Okay, save natin, Control S. So image na PNG file, gawin natin JPEG. Pangalanan na lang natin JPG. Sa desktop natin yung save. Then click lang natin yung save. Would you like to save the picture instead? Yes. So, no. Sa tayo desktop. Save. Ayaw. Okay. Sa pictures tayo mag-save. JPEG. Save natin. So, check natin yung pictures kung ando sa pictures. So, ito siya. So, sa pictures, copy natin. Right-click natin, then copy. So, sa documents natin, sa ICT files, dapat to hindi na mailalagay. So, paste natin. So, makikita mo, you need the permission to perform this action. Kuha. Then, try again. Wala pa rin. Hindi pa rin makakopy yan. So, ibig sabihin, na-filter out na yung file na images ay blocked. Okay. So, subukan pa natin isa pang file sa Paint. Dagdagan natin yung drawing natin. Then, file. Save as naman natin as PNG naman. PNG. So, sa kung naman siya, pangalanan natin PNG. Save natin. So, balik tayo sa pictures. Ito na yung PNG file natin. Copy naman natin ulit. Punta tayo sa document. So, ito siya. Paste natin. So, makita mo, ayaw pa din. Susubukan naman natin ibang file. For example, wala kasi tayong music dito Sample lang. Sa may natin kuha tayo sa C. Kahit executable file. So, for example, ito, ang file na ito, application. Copy natin yan. Check natin kung ito makakalusot. Punta tayo sa my documents, ICT files. So, dito, paste natin. So, makita mo ayun na siya, na ipapaste natin. Pero naka-block yung mga images. Katulad ng una. Pero sir, paano kapag gusto ko lang i-block is yung mga JPEG lang, yung PNG i-allow ko. O pwede yun. So, balik tayo sa may file screening natin. This one. Pwede mong i-edit tong restriction nito. Yung mga file extension. So, right-click mo lang yan. Click mo lang yung edit file screen properties. So, yung image file, tama, yung gusto mong i-block. Then, click mo lang yung edit. And then, for example, ang i-allow mo yung PNG file, pwede mo siyang burahin dito. For example, this one, yung PNG, pwede mo siyang i-remove. Pag ni-remove mo siya, ibig sabihin, makakapasok siya doon sa may file screen mo kasi wala na siya dito sa list. Yung JPEG hindi makakapasok. So, subukan natin. Okay natin? Okay. Then, click mo lang yung yes. So, may bago tayong restriction na ina-allow niya ngayon yung PNG file. So, subukan natin ngayon. Punta ulit tayo sa picture. Subukan muna natin yung JPEG. Copy muna natin JPEG. Lagay natin sa documents. ICT files. Right-click. Paste. So, makita mo yung JPEG, ayaw pa din. Kahit i-try again mo yan, ayaw pa din. Pero kapag yung PNG file, this one, copy. Then, punta tayo sa documents, ICT files. So, ito na yung PNG, no? Paste natin. So, makita mo, makakapasok yung PNG. So, ganun lang siya kasimple. So, next naman natin ay subukan natin na ang magsisave is yung si client. Ito, yung Windows natin. So, subukan natin dito mag-save ng images. So, check natin kung may image itong nakasave. Window E tayo. Tapos, punta tayo sa pictures. Wala ata, walang save pictures. So, mag-snipping tool na lang tayo. Snipping. Mabilis to Images. So, ito, snipping tool. Para itong screenshot sa ako natin. So, mag-new tayo. For example, itong image ito. Save natin siya. This one.
Save natin siya. For example, dito ko siya i-save sa may pictures. Pictures. Yan. So, ang file extension niya ay PNG. Ayun, no? PNG. So, save ko. Tapos, isa pa. Save ko ulit siya. Pero ang file extension niya naman ay JPEG. JPEG. So, pangalanan to JPG. Save natin. So, meron akong dalawang folder dito na screenshot na PNG and JPEG. So, etong user yan, Ed yan, ang user niya. So, ito siya. So, makita mo, makikita natin. Ayan, so, this one. So, subukan natin i-drag yung JPEG muna kung makakapasok siya dito. So, makikita mo, pag nilagay mo yung JPEG kasi nasa black siya, so, ayaw. Try again, ayaw. Diba? So, pwede siya sa folder redirection natin. So, for example, PNG naman, ang ilalagay natin, so makikita mo, makakapasok siya, makikita siya ng server. Ganon. So, yun lang. I hope na meron kayo natutunan dito. So, makikita mo, sa may file screening natin, napipilter out niya yung inaalaw at dinideny mo sa restriction ng file screening. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo. God bless and thank you.